Hello, magandang araw po. Itong nakikita ninyo ngayon ay aking Dendrocalamus asper, no, or giant bamboo na seedlings. Ito po ay talagang galing sa seeds, no, na nabili ko noong June at pina-germinate ko po at nandito na sila ngayon, no. Mga more than 1,000 po itong nabuhay, no, na seeds na nabili ko. Saka pagkatapos ng ilang buwan, ganito na po yung itsura nila. So ganda-ganda na nila, no, ang taba na. Ito'y paparamihin ko pa, no. Ito'y nasapat na silang lahat, pero gusto ko pang paramihin, i-propagate ito. Ituturo ko sa inyo kung paano magparami ng giant bamboo or Dendrocalamus asper sa pamamagitan po ng pag splitting, no, pag separate po. Ito po yung tinatawag nila na macroproliferation method, no. Ito yung pinakamabilis na paraan. Siguro mga 4 months ito na nasa bag. Tapos kung titingnan nyo, papakita ko sa inyo dito yung nasa isang bag. Ang dami na po ng iba, no? Daming puno na nandito. Ayan, oh. Ayan. Okay, ayan, oh. Dito. Dami nila. So hindi ito masyadong common na ginagawa sa giant bamboo na propagation ang ipapakita ko sa inyo, kasi ang karamihan naman kasing ginagamit ay ang cuttings. Okay naman yung cuttings, kaya lang kung gusto nyo magparami talaga, dapat maraming cuttings yung gagamitin natin. At saka yung propagate natin, yung mabubuhay natin from cuttings, ay hindi natin makakayang split. Samantalang ito na galing sa seeds, ay marami pa tayong magagawa, no? Pwede pa natin itong paramihin. Sabi nung nabasa ko sa aklat ng INBAR o International Bamboo and Rattan Organization, meron silang aklat na nabasa ko. Pwede natin gawin itong macroproliferation method kahit hanggang 10 taon, no, na mag-split tayo ng mag-split. Kung mapapansin nyo, yung iba dito ay maliliit pa, mas okay, no, mag-split ng maliliit pa. Yan. So ito yung ituturo ko sa inyo. Ito na po yung ating napili para i-separate, no. Gamitin natin sa propagation natin na papakita natin sa inyo. Tingnan nyo yung dahon nya, ganda, no? Tataba nito. Yan, titingnan nyo. Nilagay ito sa bag mga July, August, September, October, November, December. After 5 months, itong isang pot nagkaroon ng yung maliliit nito, 1, 2, 3, tsaka mayroong 4 na malalaki, 1, 2, 3, 4. So ibig sabihin, ano, ito pala yung original. Patay na siya. So 2 yung, 2 yung maliliit, tapos 4 ang malalaki. So naging 6 siya. So ibig sabihin, after 5 months, yung isang pot ay nagiging 6. So ang bilis, di ba? So gagawin natin dito, tatanggalin natin yung lupa. Ayan. Ayan lang.
Yan. Ganda na ng roots nila oh. Pwede rin ito kung diretso natin itanim ng permanent. Kaya lang sayang. Kasi pwede pa itong paramihin. Magiging 6 pa ito kapag na-separate na. Yan. Tapos nito, ay, ayun. Mayroon pa palang bagong shoot dito oh. Mayroong bagong lumabas. Ayan. Ito bagong shoot niya. Mas malaki na ito. Oh, lagay natin sa tubig. Tanggalin na tong lupa para makita natin yung rhizome niya. Ito namang isa. Mas malaki ito. Mas malalaki na yung puno nito. Ito ay mayroon ding 1, 2, 3, 4, 5, 6 din. So mayroon din siyang 6. So i-separate natin ito. Kita natin yung rhizome nito sa ilalim oh. Ayan. So gamit tayo ng cutter. Titingnan natin kung tingnan natin ng maayos. Saan natin pwedeng putulin yung rhizome niya. So, ito yung isa, yung una. Ingatan natin kasi sayang din kapag maputol. Dami kasi ng roots, medyo mahirap maghanap na kung saan natin pwedeng putulin. Pero ito na yung una. Yan, so pwede natin putulin dito. Yan. Yun, putol na. Tanggal na yung isa. Ito, may roots siya, ibig sabihin mabubuhay pa ito. Yan o. Ito yung una. Ito yung mas malaking rhizome sa ilalim. Yan, tingnan nyo. So putulin natin dito. Yan. Ingat lang ng konti kapag may maliit na shoot sa ilalim. Katulad nito, sayang kasi kapag maputol yan oh. Dahan-dahan. Yan.
Tapos itong dalawa, ito yung rhizome niya, pwede natin yan putulin dyan. Dami talagang roots, medyo mahirap. Yun. Yan, natanggal na. Oh. So dalawa na sila. Yan. So ito naman. Hahanapin talaga natin yung rhizome kasi mahirap na kapag magkamali tayo kung saan maputol. Ito yung pinakamahirap guys kasi ang liit pa nila. Pero kapag second time na natin itong gagawin, medyo okay na. Pag malalaki na sila. Ito kasi yung una natin ginawa. Ayun, ito na. Tanggal na pala ito. Ayun. Oh. Tapos dito naman, yan, kitang kita na natin yung rhizome. So dito natin putulin. Ingat lang po. Yan. Tapos ito naman, separate pa natin ito. Mabubuhay pa naman ito kahit maliit pa. Ito. Yun. So may mga roots sila. Yan. So isang pot, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim,
So ito na po yung nagawa natin. Yan. Galing sa isang bag. Yan, meron na tayong 7, no? Itong maliliit nito, pagkatapos ng ilang buwan, dadami pa rin yan. Ay, dadami naman ito lahat. Kaya lang, itong maliliit, pwede pa natin i-separate ulit. Itong malalaki, kung gusto natin itanim permanently, pwede na rin, no? So, kailangan lang natin itong diligan kagad, no? Pagkatapos itong ginawa natin. So, ayan. So, may 3 maliliit tsaka 4 na malalaki, no? Kung titingnan natin na simula nung unang tinanim natin, yung una ay patay na. Ito yung pangalawa, na ito yung pangatlo, ito naman yung pang-4, ito yung pang-5, pang-6, ito na yun, no? Itong pang-6 tsaka pang-7. Ayan, no? Malaki na yung pinakahuli, yung dalawa. Yan. So ganun lang po kabilis magparami ng giant bamboo kapag galing po sa seeds. So kapag may seedlings po tayo, no, na galing sa seeds, mas madali lang po magparami ng giant bamboo. Yung cuttings, kung gusto natin ng maraming propagules kaagad, kailangan nating magkaroon ng madami rin talagang cuttings. Kaya lang yung cuttings, kapag lumaki na siya, itanim na natin kaagad, hindi natin magagawa sa ganito. So ito yung isang advantage ng magkaroon tayo ng seedlings talaga. Pwede natin i-separate ng ganito. So ito lang po muna sa video ko ngayon. Sana po ay may natutunan kayo. So kung gusto nyo magkaroon ng ganito, pwede kayong bumili sa akin, tapos ilagay nyo sa ganitong bag. Pagkatapos ng ilang buwan, pwede rin kayong magparami. So ito po. So maraming salamat po.